Nanginginig ang kamay ng babae habang nakatitig sa hawak na pregnancy test kit na may 2 pulang linya. 2 pulang linya na nagsasabing positive ang resulta. Napaupo pa nga siya sa sofa ng munti nga nilang tahanan, dala ng labis na panghihina. Anong resulta? Mababa ang boses na tanong nga ng kanyang ina. Kaya sunod-sunod na paglunok nga ng laway ang ginawa niya bago pinakita rito ang hawak. Ma, sorry po, hindi ko po sinasadya. Aniya kasabay nga ng pamumuo ng luha sa mga mata niya. Tipid namang ngumiti ang kanyang ina bago nga umupo sa tabi niya at niyakap siya nito ng mahigpit. Tahan na, huwag kang iiyak at hindi yan makakabuti sa kalusugan mo, lalo na't may buhay ka palang dinadala sa tiyan mo. Baka ma-stress ka niyan. Mahinahong sagot naman ng ina niya. Siya nga pala si Ariana Cortez, 21 taong gulang at kasalukuyang nasa ika-4 na taon sa kolehiyo sa kursong criminology dahil bata pa lang ay pangarap na niyang maging pulis. Maraming nagsasabi na masyado siyang maganda para maging pulis. Kung tutuusin ay pwede daw siyang maging modelo o maging artista. Pero hindi siya ang tipo ng babae na kikay o mahilig sa mga dress at makeups. Simpleng babae lang siya na may simpleng buhay rin. Ang kausap niya ay si Ana Cortez, ang kanyang ina, at nag-iisang pamilya na siyang mag-isang nagpalaki at nagtaguyod sa kanya 6 na taong gulang kasi siya nang magloko o mambabae ang tatay niya at ipinagpalit sila nito sa iba. At mula noong umalis ito at iniwan sila ay hindi na siya nagkaroon pa ng balita tungkol sa ama. Ganun pa man ay pinilit ng mama niya na mapunan at matustusan nga ang lahat ng kanyang pangangailangan. Kaya malaki ang pasasalamat niya rito. Close siya sa mama niya. Wala siyang isinisikreto rito na kahit ano. Alam din ng mama niya ang tungkol sa boyfriend niya. Kaya nang mapansin nito na madalas siyang magduwal tuwing umaga at naghahanap ng kung ano-anong weird na pagkain, ay sinabihan siya nitong gumamit ng pregnancy test kit. At ito nga ang resulta. Ano ang balak mong gawin nito, anak? Titigil ka muna ba sa pag-aaral? Sayang naman at 1 taon na lang sana. Makakatapos ka na. Kung ipagpapatuloy mo naman, baka ikaw lang din ang mahirapan. Saka ayoko naman na baka husgahan ka ng mga hindi nakikilala sa'yo. May halong pag-alala? Nawi ka nga ng ina niya maya-maya pa, nang medyo tumahan na nga siya sa pag-iyak. Sa totoo lang hindi ko rin po sigurado Sorry po ha. Alam ko na sobra kayong nagsakripisyo para sa akin pero para mapatapos ako sa pag-aaral, tapos ganito pa ang gagawin ko. Nahihiya na dagdag nga ni Ariana. Hindi mo kailangan humingi ng sorry anak. Nagmahal ka lang. At walang mali doon at isa pa, hindi naman problema yung dala mo para sa akin, blessing yan, gaya ng naramdaman ko nung dumating ka sa buhay ko. Pagpapalakas na nga lamang ng ina sa loob niya. Nakangiti at malumani na sagot nga nito kaya tipid siyang napangiti. Teka, kailan mo ba balak sabihin kay Elijah ang tungkol dito? Tanong pa nga nito sa kanya. Ang tinutukoy ng kanyang ina ay si Elijah Valderrama, ang boyfriend niya. Ang lalaki na una niya sa lahat ng bagay. Actually, 2nd year college siya noong makilala niya ang lalaki sa university meet. 3rd year college naman si Elijah noon sa kursong political science. Kilala ito sa universidad nila bilang isang playboy at hindi kailanman marunong magseryoso. Kaya noong nagsimula, nang magparamdam sa kanya ang lalaki, ay hindi niya ito pinansin. At ilang ulit din niya itong binasted. She knows better than to entertain him. Una, mas gusto niyang mag-focus sa pag-aaral para makatapos at makabawi sa mama niya at mabigyan ito ng magandang buhay tindera kasi ng mga gulay sa palengke ang mama niya at nakikipaglabada naman kapag weekends. Pangalawa, nakita niya kung paano nasaktan at umiyak ang mama niya sa pagiging babaero ng papa niya noon. At pangatlo,
Wala siyang balak kumuha ng bote na ipupukpok lang sa sarili niyang ulo. Kaya hindi niya kailanman in-entertain ng lalaki. Ang kaso ay naging makulit ito at lumipas ang ilang buwan na hindi ito tumigil sa panliligaw sa kanya. Unti-unti, naramdaman ni Ariana ang sincerity ng lalaki. Kaya agad din siyang naguluhan sa sariling nararamdaman. Pagkatapos ng mahigit isang taong panliligaw sa kanya, 3 taon ng kolehiyo siya nang tuluyan ng nahulog kay Elijah at sinagot nga niya ito sa wakas. Sa tingin niyo po ba, matutuwa siya kapag nalaman niyang magkakaanak na kami? I mean, wala pa po kaming napapatunayan sa mga buhay namin. Hindi pa po namin naabot ang mga pangarap namin. May halong takot nga na tanong ni Ariana. Masaya naman sila ni Elijah. Nagawa niyang isuko ang buong siya sa lalaki noong naging 1 taon na ang relasyon nila. Legal din naman sa mga pamilya nila ang relasyon nila. At sa nakita niya ay mas lalong naging caring at mapagmahal sa kanya ang lalaki pagkatapos ngang may mangyari sa kanila na kahit pa busy ito ngayon sa law school, madalas ay gumagawa ito ng paraan at naghahanap ng oras para lang magkasama silang dalawa. Anak, mabuting bata si Elijah. Sa nakita ko mahal na mahal ka niya, kaya naniniwala ako na matutuwa siyang magkakaanak na kayo. At isa pa, hindi ba't masaya sa pakiramdam o masayang isipin na magkasama niyong aabutin ng mga pangarap niyo? Kasama rin ang magiging anak niyo. Sagot ng mama niya. Kaya tipid siyang ngumiti bago marahang tumango. Kung ganun pupuntahan ko po siya ngayon para sabihin sa kanya ang tungkol dito. Mababa ang boses na wika niya. Sasamahan kita anak. Wika nga ng ina. Hindi na po ma. Kaya ko na po. Uuwi rin po ako kaagad pagkatapos. Ani nga ng babae. Sigurado ka ba? Paninigurado nga ng mama niya kaya marahan siyang tumango. Kung ganun mag-iingat ka. Dagdag pa nga nito kaya nagpa siya na nga lamang siyang tumayo at ayusin ang sarili. Tapos ay naglakad na nga palabas ng bahay para mapuntahan nga sa kondo si Elijah. Habang nasa biyahe nga siya at sinusubukan niyang tawagan ang cellphone nito pero hindi ito sumasagot. Bagay na ipinagtataka niya samantalang dati wala pang 3 ring ay sumasagot agad ang lalaki. Pero ngayon, magta-3 araw na itong walang paramdam sa kanya. Ayaw naman niyan mangulit katatawag kasi nga alam naman niyang busy rin talaga sa law school ang lalaki. At saka, kilala naman niya ito kapag may pagkakataon alam niyang si Elijah mismo ang tatawag sa kanya. Ilang sandali pa ay nakarating na siya sa building kung saan ang kondo ni Elijah. Ilang beses na siyang nakapunta rito. Kaya naman dumiretso na siya sa palapag kung saan ang unit ni Elijah at nang nasa harap na siya ng pinto ay agad siyang kumatok. Maya-maya pa ay nagbukas naman ang pinto at bahagyang kumunot ang noo niya nang napansin na tila nagulat si Elijah nang makita siya nito. What are you doing here? Seryosong tanong sa kanya ng lalaki. Sorry kung nagpunta ako nang walang pasabi. Sinusubukan naman kasi kitang tawagan pero hindi ka sumasagot. Busy ka ba? May kailangan kasi akong sabihin sa'yo eh. Pwede ba tayong mag-usap? Importante lang. Mahabang saad niya. Kung hindi sumasagot sa tawag, ang isang tao either busy siya o baka ayaw kang makausap. Seryosong tugon ni Elijah kaya bahagyang umawang ang bibig niya. Hindi niya maintindihan pero pakaramdam niya ay may mali sa lalaki. May problema ba tayo, Ja? Kinakabahang tanungan ni Ariana kay Elijah. Nakita niya kung paano huminga ng malalim lalaki bago nag-iwas ng tingin. Let's break up, Ariana. Tugon nito kaya agad siyang napasinghap. Ano? Ano bang sinasabi mo? Hindi magandang biro to. Gate niya. Mukha ba akong nagbibiro? Sad ng lalaki. Ano ba, Ja? Ano ba kasing problema? Okay naman tayo, hindi ba? Masaya naman tayo eh. Kaya bakit nagkakaganito ka? Ano bang nangyayari sa'yo ha?
Ilang araw kang hindi nagparamdam sa akin. Tapos ngayon ganito ang bungad mo sa akin? Dagdag nga ni Ariana na kinakabahan na. Let's just say na nagsawa na ako sa'yo. Nakuha ko na ang gusto ko sa'yo. You didn't actually think na magseseryoso talaga ako sa'yo, di ba? I mean, ikaw na rin ang nagsabi noon kapag playboy, hindi na magbabago. It was fun playing with you though. Maanghang na wika nga ng lalaki. Kaya agad siyang nakadama ng kirot sa dibdib. 1 taon dya. Mahigit 1 taon mo akong niligawan at mahigit 1 taon din ang naging relasyon natin. Kaya hindi ako naniniwala na pinaglaruan mo lang ako. Ano ba kasing problema at bakit nagkakaganito ka? Pwede mo namang sabihin sa akin eh. Makikinig ako. Huwag lang yung ganito, please. Kailangan kita ngayon. Naiiyak na wika niya. Gaano ba kahirap intindihin na ayoko na kasing nagsawa na ako? Mariing wika nga ng lalaki. Kaya agad na nagunahan nga sa pagtulo ang luha mula sa mga mata niya. Sige, humarap ka sa akin, Ja. Tignan mo ako sa mata at sabihin mong hindi mo ko kailanman minahal. Na isa lang din ako sa mga babaeng dumaan sa'yo. Hamon niya sa lalaki, pero hindi magawang humarap sa kanya nito. See? Hindi mo kaya. Kasi alam mo sa sarili mo na totoong nararamdaman mo sa akin. Ani nga ni Ariana pero biglang humarap sa kanya si Elijah at tumingin ng diretsyo sa mga mata niya. Hindi na kita mahal. Pinaglaruan at ginamit lang kita. At ayoko na dahil nagsawa na ako sa'yo. Napapaos ang boses na saad nga nito. Yun ang gusto mong marinig, di ba? Ano, okay na ba? Sarkastikong tanong pa nga ng lalaki. Nang biglang, dinner's ready, Ja! Wika nga ng hindi kilalang babae na agad nga na natigilan nang makita sila sa may pinto. Oh, may bisita ka pala? Tanong nga nito at ngumiti pa. Paalis na rin siya. Walang emosyong sagot naman ni Elijah. Hindi, Ja. Hindi ako alis dito hanggat hindi mo binabawi ang mga sinabi mo. Hindi kasi ako naniniwala sa iyo eh. Kaya please, Ja, kailangan kita lalo na ngayon. Umiiyak na wika ni Ari bago sumagot at nakita niyang lumapit si Elijah sa babae at inakbayan ito. Meet Stacy, Ariana. May new girlfriend. Tapos na tayo kaya pakiusap umalis ka na lang. Huwag mo nang ipahiya pang sarili mo kasi kahit na umiyak ka pa dyan at gumawa ng eskandalo, wala nang mangyayari. Wala nang magbabago, sawa na ako sa'yo at ayoko na. Maanghang na wika nga ng lalaki. Agad namang napayuko si Ari sa narinig pero maya-maya pa ay pilit siyang nagangat ng muka, pinunasan ng luha sa mga mata at mapait na ngumiti bago tumango. Sorry kung nakabala ako sa inyo. Huwag sanang dumating ang araw na pagsisihan mo to, Ja. Ani nga ni Ariana bago tumalikod at naglakad na nga paalis. Nang wala na nga siya ay saka nagunahan sa pagtulo ang luha sa mga mata ni Elijah na kanina pa nga niya pinipigilan. Napaupo pa nga ito sa silya dala ng labis na pangihina. Sorry, Ari. I'm really sorry. Umiiyak nga na bulong ni Elijah. So, that must be Ariana. Tanong nga ng kasama nitong babae. Nang makalis na nga si Ariana. Sinaktan mo talaga siya, Ja. Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya ang totoo? Tanong ng babae. Kasi kung sasaktan ko siya, alam ko na magagalit siya sa akin at mas mabilis siyang makaka-move on. At yun ang gusto kong mangyari. Ayoko na matagal siyang masaktan at umiyak dahil sa akin. Sagot niya bago muling napaiyak dahil alam niyang kahit saang anggulo nasaktan pa rin niya ang kauna-unahang babaeng minahal niya at nagturo sa kanya kung paano magseryoso. Mabilis na lumipas ang panahon. Mapait na napangiti nga si Elijah. 6 years later, habang binabaybay ang madilim na daan ng plaza, malapit sa palengke ng bayan na kinalakahan niya, ang kaparehong daan kung saan madalas silang pumasyal, maglakad-lakad at mag-food trip ni Ariana noon. This brings back a lot of memories. May halong lungkot nga. Nabulong pa nga niya sa sarili. 1 linggo pa lang ang nakakalipas
mula nang makabalik siya dito sa Pinas, galing sa Washington DC, ang US state kung saan siya nanirahan ng halos 6 na taon. At kahit na maraming taon na ang lumipas, aminado siya na hindi kailanman nawala sa isip niya si Ariana. Ang umiiyak at nasasaktang ekspresyon nito noong gabi na sinaktan niya ito, dumaan siya sa dating inuupahan ni Ari at ng ina nito noon. Pero wala na daw sila doon at hindi niya alam kung nasaan na ang mag-ina ngayon. Siyempre, kuryoso siyang malaman dahil hindi naman kailanman nawala ang nararamdaman niya para sa babae. Kamusta ka na kaya ngayon? Galit ka pa rin ba sa akin? I hope you are doing well. Sana naabot mo ang mga pangarap mo. Bulong ulit niya sa sarili, tapos ay saglit na huminto sa paglalakad at iginala ang paningin sa paligid. Dahil siguro gabi na rin iyon, ay wala na siyang nakikitang mga tao sa daan. Sobrang dami nang nagbago. Samantalang dati, kahit pa madaling araw na, ay puno ng tao ang lugar na iyon. Napabuntong hininga naman siya bago isinuot sa ulo ang hood ng jacket niya at nagpa siyang maglakad na ulit. At habang naglalakad, laking gulat niya nang may tumamang kung ano sa likod niya na tila ba may nambato sa kanya. Magnanakaw! Nahuli na po namin ang magnanakaw, mga kapitbahay! Nahuli na po namin ang magnanakaw! Narinig nga niyang sigaw ng 2 bata na mas lalo nga niyang ikinagulat. Tapos ay sunod-sunod na dumapo ang mga sirang kamatis sa iba't ibang parte ng suot nga niyang jacket. What the? Teka lang, hindi ako magnanakaw! Sigaw naman ng lalaki habang tinatakpan ang sariling mukha para maprotektahan nga at hindi nga matamaan ng mga kamatis na binabato sa kanya ng 2 cute na bata. Magnanakaw! Magnanakaw! Puling sigaw nga ng 2 bata na hindi pinakinggan ang sinabi niya. Mama, bilis po, nahuli na po namin ang magnanakaw! Dagdag pa ng mga ito. Akmang tatakbo sana siya paalis dahil sa takot na baka maniwala ang mga tao sa 2 bata. Pero hindi pa siya nakakakilos nang maramdaman niyang may malakas na katawan ang tumulak sa likod niya. Kaya naman, napadapa siya sa lapag. Tapos ay agad na inilagay ng kung sino mang taong iyon ang magkabilang kamay niya sa likuran niya para hindi siya makaalis. Aray, teka lang! Sabi hindi ako magnanakaw eh! Sigaw niya tapos ay marahas nga siyang hinila paharap ng tao at literal nga siyang napanganga nang makitang babae na matagal na nga niyang hindi nakita. Walang iba kundi si Ariana Cortez, ang babae na sinaktan at pinagtabuyan nga niya noon. Nakasuot ito ng uniformeng pangpulis na tila ba handa nang hulihin siya. Ari? Hindi makapaniwalang tanong niya. Halatang nagulat din ang babae nang makita siya, kaya dali-daling tumayo ng maayos. Teka, siya ba talaga magnanakaw? Parang hindi naman ah. Ang gwapo eh. Narinig nilang saad nga ng isang kapitbahay na may hawak na itak. Huwag kang papasiguro, kasi karamihan ng mga kriminal gwapo at magaganda. Wika naman ng isa pa na may dalang walis tambo. Hindi ako magnanakaw, okay? I was just passing by. At nagulat ako na pinagbabato na ako ng kamatis ng mga batang yan. Ani at tinuro pa nga ang 2 bata. Mama, kilala niyo po siya? Tanong naman ng isa pang bata kay Ari. Kaya kumunot ang noon ni Elijah habang inaayos ang sarili. Nang muling nakabangon, ay saka nga siya tumingin sa 2 bata at mahina siyang napasinghap na tila nakita nga ang sarili sa mga ito. Hindi niya maintindihan, pero bumilis at lumakas ang kabog ng dibdib niya, lalo na't may pagkakahawig nga siya sa mga bata. May mga anak ka na? Napapaos ang boses na tanong pa nga niya. Pero mabilis na nagiwas ang tingin ng babae. Mapakipasok na po sa loob ang mga bata. Agad na wika nga ni Ari, kaya naman nagmamadaling sumunod ang mama niya. Natila nagulat din nang makita nga si Elijah. Pasensya na, may magnanakaw kasing gumagala rito kagabi. Itim na hoodie jacket ang suot niya, kaya baka
inakala nila na ikaw yun. Seryoso at walang emosyong wika naman ni Ari kay Elijah. Nang wala na ngang mga bata, kaya naman isa-isa nang nagsibalikan sa kanya-kanyang bahay ang mga kapitbahay na nagsilabasan kanina lang. Tapos ay nagmamadali na nga rin siyang tumalikod para makaalis na tila ba may tinatago nga sa lalaki. Wait. Pagpigil naman ni Elijah sa babae at mabilis na hinabol at hinigit nga sa mga braso. May mga anak ka na? Ilang taon na sila? May halong kaba sa tanong nga nito. Na tila ba may nais makumpirma sa hinala niya. Ano bang karapatan mong magtanong pa? Sa pagkakatanda ko matagal ka nang hindi parte ng buhay ko. Tsaka bakit ka nagtatanong ng personal na ganyan? Magkaibigan ba tayo? Pasensya ka na ulit sa mga nagawa ng mga anak ko. Pagsasabihan ko ng mga bata, makakaalis ka na. Seryosong dagdag pa nga nito bago tumalikod. Anak ko ba sila, Ari? Anak ba natin sila? Diretsahang tanong niya kaya gulat na napatingin sa kanyang babae. Sa totoo lang hindi alam ni Ari kung papaano itatanggi ang tungkol dito. Lalo na't kahit sa ang anggulo titigan, ay kamukha talaga ni Elijah ang kambal. Oo, kambal ang naging anak nila. Bagay na hindi na nga niya nasabi sa lalaki kasi ay sinaktan at pinagtabuyan nga siya nito nung gabing yun. Ang kapal na mukha mong mag-assume na anak mo sila. Anak ko lang sila, Elijah. Puno ng galit na sagot nga ng babae pero napanganga si Elijah sa narinig na tila ba sapat na ngayon para makumpirma na tama nga talaga ang hinala niya. Oo, at hindi lang ang hinihingi kong sagot, Ari. Giit din ng lalaki. Mariin namang napapikit ang babae bago buong tapang na hinarap ito. Natatandaan mo ang sinabi ko sa'yo nung gabing yun bago ko umalis? Mahina pero puno ng diin na tanong niya. Sinabi ko na sana, wag dumating ang araw na pagsisihan mo ang ginawa mo. Oo, Elijah. Mga anak mo nga sila. Anak natin sila, kung yun ang gusto mong malaman. Kaya nandoon ako ng gabing yun para sabihin sana sa'yo na buntis ako. Pero anong ginawa mo? Hindi mo man lang inalam at pinakinggan ang mga sinasabi ko. Basta mo na lang akong itinapon at ipinagtabuyan na para bang isa kong basura. Dahil lang nagsawa ka na sa akin at may iba ka na. Puno ng galit na wika nga niya. I'm sorry, Ari. Nanlalaki ang mga mata at nangihinang bulong niya. Sorry? Sa tingin mo ba may magbabago pa sa pagsasorry mo? Wala na, Elijah. Kasi 6 na taon na. Huli ka na. Huli na ang sorry mo. Wala ka nung mga panahon na naghirap akong dalhin sila. Wala ka nung mga panahon na nahirapan kami ni Mama na palakihin sila. Wala ka nung mga oras na kailangan nila ng ama. Wala ka noong kailangan ka namin. At ngayong okay na kami. Hindi ka na namin kailangan pa kaya please. Umalis ka na lang at huwag nang manggulo pa. Kasi kung ako ang tatanungin, ayoko nang maging parte pa ng buhay ng mga bata ang kagaya mo. Puno na nga rin ng galit na wika niya. At labis nga ang gulat nang makitang biglang lumuhod sa harapan niya si Elijah at naluluha nga ang mga mata. Alam ko na sobra kitang nasaktan, Ari. But please, hayaan mo naman akong makilala sila. Ikaw na rin ang nagsabi ng mga anak natin sila. Kahit pa, ang mga hindi magandang nangyari sa pagitan namin noon, karapatan mo pa rin na makilala sila. Maging parte ako ng buhay nila. Naiiyak na pagsusumamo niya. Madaling sabihin sa'yo yan. Kasi hindi naman ikaw nasaktan ni Elijah eh. Wika nga ni Ariana, kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata niya. Hindi mo alam kung anong mga pinagdaanan ko. Pagkatapos ng gabing yun, yung gabi-gabing pag-iyak at saka pag-overthink kung kakayanin ko ba ang maging ina. Yung sobrang stress na kamuntikan ng maging dahilan ng pagkawala nila sa akin. Yung tingin ng mga estudyante sa akin na pinagtatawanan ako nung ipinagpatuloy ko pa rin ang pag-aaral ko kahit pa lumalaki na ang tiyan ko. Yung bulungan ng mga tao na hinuhusgahan ako nung umakyat ako ng entablado para kunin ang diploma ko. Pero buntis ako, yung mga bulungan nila. Kaya anong karapatan mong hingin sa akin na maging parte ka ng buhay nila ngayong okay naman na kami, ha? Saad pa nga nito. Tama ka.
Wala akong alam sa lahat ng hirap na pinagdaanan mo. Kasi tanga ako. Kasi sinaktan kita. Pero Ari, ayokong tanggapin ang galit na yan. Please, gusto ko lang sana silang makilala. Hindi ako manggugulo, promise, hindi ko sila sasaktan. Gusto ko lang talagang maging parte ng buhay nila. Muling pakiusap nga ng lalaki. Ganyan din ang pinangako mo sa akin noon, di ba? Na hindi mo ako sasaktan at iiwan? Elijah, alam mo kung anong pinagdaanan namin ni Mama kay Papa noon. Kaya alam mo kung gaano kahirap sa akin ang magtiwala, pero nagtiwala pa rin ako sa'yo. I took the risk. Binigay ko pa rin ang sarili ko ng buong buo sa'yo. Pero anong ginawa mo? Sinaktan mo pa rin ako, kaya paano pa ako maniniwala at magtitiwala ulit sa'yo ngayon? Kaya pasensya na Elijah, kasi sa tingin ko, hindi ko kakayanin kung pati ang mga anak ko masasaktan. Anya, at tumambang tatalikod na. Pero muli siyang natigilan ng biglang niyakap ng umiiyak na si Elijah. Ang mga hita niya para pigilan siya. Please Ari, nagmamakaawa ko. Gagawin ko talaga ang lahat ng gusto mo. Hayaan mo lang ako makilala sila at makabawi sa kanila. Muling pakiusap nga nito. Mariin namang napapikit si Ariana dahil sa nangyari. Sa totoo lang, hindi madali sa kanya ito. Lalo na't matagal na ring nagtatanong ang mga bata tungkol sa ama nila. Kaya may parte sa kanya ang nagdadalawang isip kung papayag ba siya sa gusto ng lalaki. Pero hindi rin naman natin siguro siya masisisi kung natatakot at nag-aalangan siyang maniwala ulit. Hindi ba? Dahil sobra nga siyang nasaktan noon. Fine. Nanghinang pagsuko nga ni Ari nang mapagtanto na kahit galit siya sa lalaki, hindi niya pa rin kayang ipagkait sa mga anak niya ang totoo. Kasi kung tatanggi siya, para na nga rin niyang pinagdamutan sa katotohanan ng mga anak niya. Pero binabalaan kita Elijah. Isang pagkakamali lang at kapag sinaktan mo sila, intentional man o hindi, hindi ka na makakalapit pa ulit sa kanila. Pagbabanta niya, kaya mabilis na tumayo si Elijah at parang batang tumango sa excitement. Pagkatapos nun ay tumalikod na si Ari at nagsimulang maglakad pabalik sa bahay nila. Hindi naman nagdalawang isip si Elijah na sumunod. Nang makapasok, ay nakita nila ang mama ni Ari at ang kambal na nakaupo sa sala, na tila naghihintay na kangusong wika rin. Hala mama, bakit kasama niyo po si sir? Galit po ba siya sa amin? Ipapakulong po ba niya kami? Nakangusong tanong nga ng batang lalaki. Sir Pogi, sorry na po. Gusto lang din naman po naming maging hero gaya po ni Mami. Akala po kasi namin kayo po yung magnanakaw. Nung batang babae, kaya muling may namuong luha sa mga mata ni Elijah. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala na may mga anak pala sila ni Ariana at hindi niya matanggap na matagal siyang walang nagawa para sa mga ito dahil sa maling desisyon niya. Hindi tamang mga ginawa niya anak, lalo na't delikado ang panahon ngayon. Pero bukas ko na kayo kakausapin tungkol dito. Ani nga ni Ari at huminga ng malalim. Kaya may importanteng kailangan sabihin sa inyo si Mama. Napapaus ang boses na wika pa nga niya, kaya agad na tumayo ang mama niya. Kukuha lang ako ng tuwalya para kay Elijah. Wika nga nito nang mapansin nga ang napisang kamatis na suot nito. Nadulot nga ng pagbabato nga ng mga bata. Marahan namang tumango si Ari bago muling tumingin sa mga bata. Mga anak, naalala niyo ba kapag tinatanong niyo si Mama kung sino at nasaan ang papa niyo? Puno ng kaba na panimula nga niya. Hindi sumagot ang kambal pero sabay na napalingon ang mga to sa lalaki na tila ba nakuha na agad ang nais sabihin ng ina. Sir Pogi, kayo po ba ang papa namin? Tanong nga ng batang babae. Napakagat naman ng labi si Elijah sa narinig. Hindi alam kung paano sasagot kaya tumingin siya kay Ari. Eliza, siya si Elijah ang papa niyo. Aniya, tapos ay napatakip pa ng bibig. Sabay namang tumayo ng mabilis ang kambal. Tapos ay tila nagunahan sa paglapit sa lalaki. Agad namang lumuhod si Elijah para salubungin ang mga ito. Nang mayakap na ng kambal ay sabay pang umiyak ang mga ito.
Pakiramdam naman ni Elijah ay hinahaplos ng kung anong mainit na bagay ang puso niya dahil sa nangyari. Papa, bakit ngayon lang po kayo? Bakit ang katagal niyo pong umuwi? Ayaw niyo po ba sa amin, Papa? Huwag na po kayong aalis ulit. Wika nga ng kambal. Sorry kung ngayon lang si Papa. Patawarin niyo ako. Bulong naman ni Elijah. Hindi na ako aalis. Hindi ko na kayo iiwan, pababawi sa inyo si Papa. Ibibigay ko sa inyo ang lahat. Hindi alam ni Elijah kung gaano niya katagal nayakap ang kambal. Pero tila ba ayaw na niyang pakawalan pa ang mga ito. Hindi rin niya alam kung gaano sila katagal na nakaupo lang sa sofa habang kalong at yakap niya ang mga bata. Nakikipagkwentuhan siya sa mga ito at mas kinikilala sila. Sobrang emosyonal ng gabing iyon para sa kanila. Pero sobrang saya rin naman ni Elijah una. Nakita na niya ulit ang babae na sobra niyang minahal. Kahit pa alam niyang galit ito sa kanya, ayos lang. At least alam niyang okay ito at may chance na siyang makabawi. Pangalawa naman, nalaman niyang may mga anak pala sila. Pakiramdam niya ay napunan na ang isang malaking kulang sa buhay niya. Sa mga sumunod na araw, walang ibang ginawa si Elijah kung hindi ang bumawi nga sa mga bata araw-araw. Kung pasyalan niya ang mga ito, binibilhan at dinadalhan ng kung ano-anong gamit, gaya ng mga bagong laruan, libro, sapatos, damit at kahit mga gadgets. Kung hindi naman ay isinasama niya ang mga ito na pumasyal sa labas. Basta, lahat ng pwede niyang gawin para makabawi sa mga bata at makabonding ang mga ito ay ginagawa niya. Anak, sinabi ko naman na ako nang bahala dyan, di ba? Nalingat lang ako saglit. Trinabaho mo na. Ikaw talagang bata ka. Baka mabasa pa niya ng tubig ang uniforme mo. Wika ng mama ni Ari, isang gabi habang naguhugas nga siya ng mga pinagkainan nila. Ang kambal naman ay kasama ang papa nila sa kwarto. Pinapatulog na ang mga to dahil nga maaga pa ang klase nila sa paaralan bukas. Okay lang po, ma. Konti lang naman po to eh. Ani nga niya at tipid ng umiti. Totoo na hindi naging madali kay Ari na alagaan at palakihin ang kambal. Pero kinaya naman niya sa tulong na rin ng mama niya. Sa totoo lang, pagkatapos niya sa kolehiyo ay hindi siya agad naging pulis. Nagpa siya siyang pumirmi muna sa bahay ng ilang taon at alagaan ang mga bata habang ang nanay niya ay nagpatuloy sa pagtitinda sa palengke. 2 taon pa lang siya sa serbisyo dahil pinilit din siya ng mama niya na mag-take ng CLE. Sa isip niya, matalino at responsable naman ang mga bata kaya pumayag din siya sa huli. Ilang araw pa lang mula nang dumating si Elijah sa buhay ng kambal pero nakita niya na sobrang saya ng mga bata at halos ayaw nang mahiwalay ng mga ito sa ama. Kung sa bagay, matagal silang nangulila sa isang ama. Okay ka lang ba? Napapansin ko na ilang araw ka ng tahimik. Wika ng mama niya kaya tipid siyang umiti bago tumango. Okay lang po ako, ma. Ani nga nito, hindi ka ba komportable na nagpupunta rito si Elijah? Tanong nga ng ina niya kaya gulat nga siyang napalingon dito. Mahina pa nga siyang napabuntong hininga bago pinunasan ng bimpo ang basang kamay at tuluyang hinarap nga ito. Ma, kung sakaling halimbawa pupuntahan tayo ni Papa tapos gusto niyang maging parte ng buhay ko at makabawi sa akin, ano pong mararamdaman niyo? Curious na tanong nga niya. Kaya tipid na napangiti ang mama niya. Kung gusto mong maging parte siya ng buhay mo, hindi ko yun ipagkakait sa'yo. Oo, naapektuhan ka sa mga nangyari sa amin noon. Pero papa mo pa rin siya. Aaminin ko na galit pa rin ako sa papa mo. Pero hindi sa panloloko niya sa akin noon. Kung hindi dahil sa kanya naranasan mong lumaki na hindi buwang pamilya at natatakot magtiwala. Alam kong tinatanong mo to dahil kay Elijah, anak. Hindi ko sinasabi na tama ang ginawa niya sa'yo.
Kasi nakita ko kung paano ka nasaktan at nahirapan noon. Maging ako man ay nagalit sa kanya noon. Pero masaya ang anak ko. Masaya ang anak mo na nandito siya nakakasama nila. Magkaiba ang papa mo at si Elijah, anak. Hindi lahat magkakaparehas. Pero masaya ang anak mo. At kahit noon pa alam kong mabuti siyang tao, malumanay ang boses na dagdag pa nga ng ina niya. Patatawarin ko na lang po ba siya basta-basta pagkatapos niya akong saktan at ipagtabuyan noon na parang isang basura? Dahil lang sa nangyari na hindi ko naman alam ang dahilan. Sad nga nito. Ariana, hindi yun ang ibig kong sabihin, anak. At hindi ka dapat magpatawad kung hindi ka pa handa. Mas lalong hindi ka dapat magpatawad para sa kapakanan ng iba. Magpatawad ka kung kailan okay ka na. Kung kailan komportable ka na. Kahit sa sariling kadugo mo pa, kasi hindi pinipilit ang pagpapatawad, kusa itong nararamdaman at binibigay. At may mga sugat na hindi basta-basta nahihilom ng oras. Sa akin lang subukan mong pakinggan ang rason niya kung bakit ka talaga niya nagawang saktan noon. Paliwanag nga ng mama niya. Nasabi na po niya noon na nagsawa na po siya sa akin dahil nakuha na niya ang gusto niya. Wika nga niya. At naniniwala ka naman? Tanong ng mama niya kaya hindi nga siya kaagad nakasagot. Sa totoo lang kahit pa sobra nga siyang nasaktan ni Elijah noon, ay may parte sa kanya ang gusto pa ring maniwala na may malalim ngang dahilan ng lalaki. Kasi sobrang biglaan ng pakikipaghiwalay nito sa kanya. Anak, kung hindi ka pa handang magpatawad sa ngayon, sana kahit maging civil lang kayo sa isa't isa, para na rin sa mga bata. Wika pa nga ng mama niya, kaya tipid siyang ngumiti bago marahang tumango. Susubukan ko po, ma. Sige po, papasok na po ako sa trabaho. Kayo na po munang bahala sa mga bata. Paalam pa nga niya. Kaya nakangiting tumango ang mama niya. Naglakad naman na si Ari, papuntang sala para kunin nga ang bag niya. Nang saktong lalabas na nga sana siya, nang pinto ay saktong palabas naman. Sa kwarto nila ng kambal, si Elijah. Papasok ka na sa trabaho? Mababa ang boses na tanungan ng lalaki sa kanya. Kaya marahan siyang tumango. Ang mga bata, tanong niya, natutulog na. Tita, mauna na rin po ako. Maraming salamat po, babalik po ako bukas. Sagot nga ng lalaki bago tumingin sa mama ni Ari. At nagpaalam na nga siya. Kaya nakangiti ulit na tumango ang mama ni Ari. Naglakad naman na palabas ng bahay si Ari at nagmamadaling sumunod siya kay Elijah. Ihahatid na kita sa station niyo. Wika ni Elijah pagkalabas nila ng gate. Hindi na, okay lang ako. I insist. Giit ng lalaki. Kaya saglit siyang natigilan. At naalala ang pinag-usapan nila ng mama niya kanina. Totoo na hindi siya komportableng makasama ang lalaki at aminado siya na may parte sa puso niya ang nakakaramdam pa rin ng sakit at galit dahil sa mga nangyari noon. Pero tama rin ang mama niya. Kahit sana maging civil lang muna sila sa ngayon para na rin sa kapakanan ng mga bata, ayaw naman niyang madamay ang mga ito sa alitan nila. Kaya naman tipid siyang ngumiti sa lalaki bago marahang tumango na lang bilang pagpayag. Lagi ka bang panggabi sa trabaho? Tanong nga ni Elijah nang nasa biyahe na nga sila. Kaya bahagya siyang napalingon dito. Hindi naman lagi. Kailan mo nga pala balak ipapaternity tayo sa mga bata? Tanong pa nga nito. Sa tingin mo ba kailangan pa yun? I mean, just look at them. Kamukhang kamukha ako sila. Sorry to say this pero kahit pa ikaw ang nagdala sa kanila, nang 9 na buwan sa akin pa rin sila nagbana. Napapangiting wika ng lalaki. Kaya bahagyang napangusa si Ariana. Kasi ay totoo naman ang sinabi ni Elijah. Ari, salamat nga pala ulit ha. Salamat saan? Salamat kasi hinayaan mo ako makilala ang mga anak natin. I mean, alam kong ginawa mo yun para sa mga bata kasi mahal mo sila. Pero salamat pa rin. Tugon nga nito kaya tipid na lang siyang ngumiti.
Ilang taon ka nang nagtatrabaho bilang pulis. Tanong pa nga nito na para bang gumagawa na lang talaga ng topic kasi gusto niyang makausap nga ang babae. 2 years pa lang. Bakit mo natanong? Tugon nga niya. Wala lang. Naalala ko kasi noon pa lang. Ito na talaga ang pangarap mo ang maging pulis. And it makes me happy na natupad mo ang pangarap mo. Nakangiting wika nga ng lalaki. Kaya kumunot ang noon niya. Bakit ikaw ba hindi naging abogado? Hindi eh. Masyadong maraming nangyari sa mahigit 6 na taon. Pero tumutulong naman ako kay Papa sa pag-handle ng mga business nila ni Mama. Right now, sa akin nila pinapamanage yung hardware business ng pamilya namin. Sagot ng lalaki. Bakit hindi mo itinuloy yung pag-aabogado? Nakakunot noo at curious naman. Natanong nga ni Ariana. At nagsimula na nga magkwento si Elijah. I was diagnosed with brain tumor 6 years ago. Sagot nga ni Elijah kaya gulat ngang napalingon si Ariana dito at napalunok nga siya nang laway ng inihinto bigla ni Elijah ang sasakyan para harapin ng babae. I know that this is long overdue pero sa tingin ko karapatan mo pa rin marinig ang totoo. Mababa ang boses na dagdag pa nga nito. Brain tumor? Tanong ni Ari. Kaya mapait nga nang umiti si Elijah bago tumango. Ilang linggo bago mo pa ako pintahan sa kondo ko, madalas nang sumasakit ang ulo ko. Nahihilo, nasusuka, nagkakaroon ng blurred or double vision. At ang pinakamalala, nagkaroon ako bigla ng seizure. That happened just a few days bago mo ako puntahan sa kondo. Mabuti na lang at nasa bahay ako ng parents ko at that time. Kaya naitakbo nila ako kaagad sa ospital. They ran some tests and I was told that I have a brain tumor. Sa laki daw ng tumor, sinabi rin ng doktor na malignant ito, meaning it's cancerous. Pagkukwento nga ng lalaki. Pwede akong sumailalim sa surgery para alisin to pero babalik lang daw ito at lalaki ulit. At ang mas nakakatakot pa, tinaningan ako ng doktor. 6 na buwan, Hari. Kapag hindi ako sumailalim sa surgery, 6 na buwan lang itatagal ko at mababa rin ang success rate na ibinigay sa akin para sa surgery. Na kung sakaling maging successful man, malaki ang chance na hindi na ako maging gaya ng dati, na baka maging lantang gulay na lang ako, hindi na makakilos pa. Dagdag pa nga nito. Kaya ba nakipaghiwalay ka sa akin nung gabing yun? Nangihina ang boses na tanong nga ni Ari. Kaya mapait ulit nang umiti si Elijah bago tumango. Kasi ayoko nang matagal kang namasaktan. Kapag nawala na ako, ayokong pati ikaw mahirapan dahil sa sakit ko. Kaya sinaktan kita, kaya sinabi ko na hindi kita sineryoso. Na nagsawa na ako sa'yo at ayoko na. Kasi iniisip ko na sa ganung paraan kapag nagalit ka sa akin ay mas mabilis kang makaka-move on. Tugon nga nito kasabay ng pamumuunga ng luha sa mga mata. But I lied, Ari. Nagsinungaling ako noong gabing yun. Hindi totoo na nagsawa na ako sa'yo kasi ang totoo, ikaw ang kauna-unahang babae na minahal ko ng sobra. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magseryoso. Ikaw ang dahilan kung bakit pakiramdam ko nagkaroon ng thrill at direksyon ng buhay ko. Dagdag pa nga nito. Wala ka bang tiwala sa akin, Elijah? Sana sinabi mo sa akin ang totoo noon pa lang. Para ano? Magsakripisyo ka para sa akin? Para mahirapan ka rin? I can't let that happen, Ari. Lalo na alam kong marami kang gustong gawin at mapatunayan sa buhay. Wika pa nga ni Elijah. Mariin namang napapikit si Ari. Sa totoo lang, naintindihan niya ang paliwanag ni Elijah pero hindi niya matanggap na nagawang ilihim sa kanya ng lalaking totoo. Oo, siya lang ang iniisip nito pero dahil nga sa mga nalaman, pakiramdam niya ay siya pang nagkaroon ng malaking kasalanan sa lalaki samantalang nahirapan din pala ito ng sobra. Si Stacy. Sad pa nga ng lalaki kaya muli siyang napatingin dito nang maalala ang babae na kasama nga nito sa kondo noon na pinagkamalan niya na nagtataksil ito. Hindi ko siya girlfriend. She's my cousin, taga-US siya at umuwi sa Pinas nang malaman sa mga magulang ko
na may brain tumor nga ako. Sinusubukan niya akong pilitin at kumbinsihin na sumama sa kanya sa US kasi mas marami daw malalaki at magagandang ospital doon na may magagaling na doktor. She knows all about you. Ari, kasi ikaw ang lagi kong kinukwento sa kanya. Ang gusto nga rin sana niya ay sabihin ko ang totoo sa'yo kasi karapatan mo daw na malaman yon. At tama naman siya. Pero hindi ko kaya kasi duwag ako. Kasi natatakot ako. Natatakot akong mawala at iwan ka. At mas natakot ako na baka malaman mo ang tungkol sa kalagayan ko at mawala ako. Baka hindi ka na maging masaya at magmahal ulit. Ayoko na mangyari yon dahil lang sa nawala ako. Sorry, Ari. I'm really sorry. Mahabang dagdag pa nga ni Elijah. Hindi ko pa rin matanggap na hindi mo sinabi sa akin ang totoo. Na hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na samahan at damayan ka. Naiiyak na bulungan ni Ari. At hindi nga niya alam ang ire-react. Ang daming taon na nabuhay akong galit sa iyo kasi naniwala ako sa mga sinabi mo sa akin nung gabing yon. Kaya rin kahit hindi ko na sinabi pa sa iyo ang tungkol sa pagbubuntis ko. Dagdag pa nga nito. You know, masaya ako na hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa pagbubuntis mo. I mean, hindi sa ayoko at hindi ako handa na maging ama noon. But because I was a mess. I was lost and scared and broken. Sa gabi niisip ko kung magigising pa ba ako kinabukasan na hindi ko alam kung paano ko alagaan ang sarili ko. Malamang napabayaan ko lang din kayo. Pagkarating namin sa US, nalaman namin na benign ng tumor ko. Mali pa lang sinabi ng doktor dito sa Pinas. Pero malaki pa rin ito at delikado. I had 2 surgeries. The first surgery was successful but also complicated. Hindi kasi naalis ng buo ang tumor sa takot na baka mabulag ako. I had to stay home for post-surgery therapy and rehab for more than a year. And for the next 2 years, I had regular MRI scans every few months para ma-monitor nila ang natitirang tumor. By the 4th year, napansin nila na parang lumalaki na naman yung natitirang tumor. Kaya kinailangan kong sumailalim ulit sa surgery. But that time, naalis na lahat. My scans finally shows no regrowth. Although I had to focus on neurological rehab for almost a year to regain my balance, mental sharpness and emotional stability. And after almost 6 years, I was finally cleared at nakauwi ako sa Pilipinas. Mahabang pagkukwento nga ni Elijah pero may konting luha sa mga mata. Gusto nga sana ng buong pamilya namin na doon na ako tumira. Na doon ulit pumasok ng law school but I feel like something's telling me na umuwi at bumalik kasi nandito ang buhay ko and I'm glad na hindi ako nakinig sa kanila. Kasi pinagtagpo ulit ng tadhanang mga landas natin. At nalaman ko na may mga anak na tayo. Dagdag pa nga nito, hindi naman nakasagot si Ari. Nanatili lang itong nakikinig sa kwento ng lalaki. Look, Ariana, hindi ko sinasabi ang mga to sa'yo kasi gusto kong kaawaan mo ko at patawarin ka agad. Sinasabi kong mga to kasi alam kong karapatan mong malaman ng totoo. Kahit na ano pa ang naging kondisyon ko noon, wala akong karapatan na saktan ka. Huli na nang malaman at mapagtanto ko yon and I'm really sorry. Wika pa nga nito. Masaya ako na okay ka na ngayon. Napapaus ang boses na wika naman ni Ari. Kaya agad na napangiti si Elijah na parabang hinaplos ng kung anong mainit na bagay ang puso dahil sa narinig. Salamat, Ari. Sagot naman ito na katitig nga ng diretsyo sa mga mata ng babae. Hindi nila maintindihan pero tila kapwa sila dinadala sa ibang dimensyon ng titig na yon. Pero nang nakaramdam ng kaba si Ari, mabilis itong nag-iwas ng tingin at peke pa nga ang umubo. Ihahatid na kita sa trabaho mo, baka maliit ka pa. Wika na lang ni Elijah, kaya tipid siyang ngumiti bago marahang tumango. Wala na ulit nagsalita sa kanila pagkatapos nun. Pero parehong magaan ang kanilang mga puso si Elijah dahil nagawa na niyang magpaliwanag at nasabi na kay Ariana ang totoo. Si Ari naman, dahil nalaman niya na hindi talaga siya niloko ni Elijah, oo. Nasaktan pa rin siya dahil sa pagsisinungaling nito.
pero medyo nabawasan ng sakit sa ideya na kapakanan lang ni Elijah ang iniisip niya. Pagkatapos ng naging pag-uusap nila, tila ba naging mas magaan ang mga sumunod na araw para sa kanilang dalawa. Oo, nariyan pa rin ang awkwardness, pero hindi na gaya nung una. Kumbaga ay medyo chill na sila sa isa't isa ngayon at nagagawa ng tumagal na magkasama at magkwentuhan. See you on your next shift, Corporal Cortez. Enjoy your off. Wika ng isang katrabaho ni Ari sa police station. Isang umaga pagkatapos nga ng shift niya. Kaya tipid siyang umiti. See you. Aniya bago, nagpa siyang maglakad na nga palabas ng station para sana makauwi na. Hindi pa siya nakakalabas. Laking gulat niya nang makitang papasok nga sa loob si Elijah buhat pa sa magkabilang brasong kambal. Mama! Malakas at matinis ang boses na sigaw nga ng kambal, kaya napalingon sa kanila halos lahat ng mga tao sa station. Anong ginagawa niyo rito? Tanong niya bago naglakad palapit. Sinusundo ka po namin, Mama. Namiss ka po namin eh. Di ba po, Papa, miss na po natin si Mama? Magiliw na wika nga ng batang si Eliza. Bahagyang napanguso nga si Ari sa narinig samantalang si Elijah naman ay mahinang natawa. Oh anak, namiss natin si Mama. Napangiti at medyo makahulugang sagot pa nga nito. Corporal Cortez, hindi mo naman sinabi na gwapo pala ng asawa mo. May pinagmanahan naman pala talaga ang mga anak niyo eh. Nakangiting wika pa nga ng isa niyang katrabaho. Thank you po! Sabay at maghiliw na sagot naman ng kambal. Bago pa nga niya masabing hindi niya asawa si Elijah kaya naman tumahimik na lamang siya. Sa huli at hindi na nga sumagot pa. Sana sa bahay niyo na ako hinintay. Wika naman ni Ariana. Eh Mama, miss ka na nga po kasi namin lalo na putong si Papa. Nakanguso na wika pa nga ni Eliza. Oo nga po Mama, saka pinayagan po kami ni Lola Nanay na sumama kay Papa para sunduin ka. Kasi Saturday naman po ngayon at walang klase. Wika ni Ellie. Nakakabahala ba kami? Pasensya na. Mahinahong sada man ni Elijah kaya mabilis siyang umiling. Hindi naman sa ganun. Baka ako pang ang nakaabala sa inyo eh. Saad naman ni Ariana. Hindi ka kailanman magiging abala sa akin. I mean sa amin ng mga anak natin. Pasensya na ulit kinulit ko ang kambal na sunduin ka. Kasi gusto daw nilang pumasyal ng mall na kasama ka. Eh ang sabi ko, baka puyat ka at gusto mong magpahinga. Dagdag pa nga ni Elijah. Hala Papa, bad pong maglaya. Sabi niyo po gusto niyo pong makasama si Mama para family bonding po tayo. Giit naman ng madaldal na si Eliza. Kaya mahinang naubo na nga lamang si Elijah. Hindi kasi niya in-expect na ibibisto siya kaagad ng anak nila. Pero gusto rin po namin kayo makasama Mama para complete po tayo. Nakangiting wika ni Ellie. Mga anak, alam niyo naman na puyat si Mama sa panggabing trabaho, hindi ba? Mahinahong wika naman ni Ari. Mama, please! Sama na po kayo sa amin para po mas masaya po. Promise, maglalaro lang po tayo sa arcade tapos manonood po ng sine at kakain sa labas. Tapos uuwi na po tayo. Pagka uwi po sa bahay, promise po hindi po kami mag-iingay para makatulog po kayo ng maayos. Pangungulit pa nga ng kambal kaya mahina siyang natawa. Eh paano naman ako makakahingi kung nagpapakyut na kayo dyan? Natatawang sagot na nga lamang niya. Yay! Sabay sigaw naman ng kambal sa tuwa. Maging si Elijah na pangiti nga sa excitement dahil sa pagpayag nito. Pagkatapos noon ay muli nang nagpaalam si Ari sa mga katrabaho at sabay-sabay na nga silang naglakad palabas ng station para nga makaalis na. Teka lang pala, bakit hindi niyo sinama ang lola nanay niyo? Hindi naman niya magtitinda sa palengke ngayong Sabado? Sinong kasama niya sa bahay? Tanong nga ni Ari nang nasa biyahe na nga sila. Mama, nagsusumba po si lola nanay sa court kasama ang mga kaibigan niya. Kaya hindi na daw po siya sasama sa atin. Sagot nga ni Eliza kaya tipid na nga lamang nang umiti si Ari at marahang tumango. Can I ask you a question? Tanong ni Elijah sa kanya maya-maya pa. Oo naman, ano yun?
Tugon nga niya. Bakit kayo umalis sa dati niyong inupahan? I mean, nung pagkabalik ko rito sa Pinas. Dumaan ako doon, honestly. Yun nga ang una kong pinuntahan. Kahit pagod ako sa biyahe. Wala pang pahinga at nalaman ko na wala na kayo doon. Malapit kasi sa plaza ang inupahan namin ngayon. Mas malapit din sa palengke kung saan nagtitinda pa rin si Mama. At medyo malapit din sa police station at sa eskwelahan ng mga bata. Mas accessible ang lugar. Actually, magdadalawang taon pa lang kami sa apartment namin ngayon. Paliwanag nga niya kaya marahang tumangong lalaki. Pero hindi ba parang masyadong maliit ang inupahan niyo? Hindi naman, sakto lang naman sa amin. Teka, bakit parang pinoproblema mong tinutuluyan namin? Nakakunot ang noon na tanong pa nga niya. Naisip ko lang na wala akong matutulugan kung sakali man na mapagpasyahan kong mag-sleepover. Sagot nga ng lalaki. At talagang nag-decide ka na para sa sarili mo ha? Natatawang tanong ni Ariana. Hindi Nagpapaalam na ako sa mama mo at pumayag naman siya. Natatawa rin na sagot nga ni Elijah. Ako, sa tingin mo papayagan kita? Tanong niya kaya tumingin sa kanyang lalaki. Nabahagya pang napanguso. Bakit hindi ba? Tila nagpapakute na tugon nito. Kaya mahina na nga lamang siyang natawa sa huli at napailing. Talaga po, Papa? Sa bahay ka po matutulog? Masayang sagot nga ng kambal kaya tipid na nga lamang napangiti si Ari. Hindi na nga siya nagreklamo pat nakita niyang masayang mga bata. Pwede ka naman sa kwarto namin kung sakali. Katabi mong mga bata. Ako madalas naman nasa panggabing trabaho Kung sakaling nasa bahay lang ako, tatabi na muna ako kay Mama. Pwede naman tayong dalawang magtabi. Pilyong sagot nga ni Elijah. Kaya biglang naubo si Ari. I mean tayo ng mga anak natin. Natawa na bawi pa nga nito na tila ba natutuwang makita ang namumulang pisngi ni Ari. Baliw, nakita mo naman na hindi kalakihan ng kama. Tiyak na hindi tayo kakasya lahat doon. Well, I'm planning to buy a house. Para sa atin, para hindi na problemang tutulugan kong sakali man. Wika nga ni Elijah kaya literal na napanganga si Ari. Ano? Nababaliw ka na talaga? Hindi Elijah, hindi ako papayag sa ganyan. Kit niya. Ipapangalan ko sa mga bata. Hindi sa minamaliit ko ang tinutuluyan niyo ngayon. Kasi maayos naman pero gusto ko na mas maging komportable ang mga anak natin. I want them to have their own rooms. At isa pa, nangako ko na bibigyan ko sila ng buhay na higit pa sa komportable. Kaya yun ang gagawin ko. Kung tutuusin, kulang pa nga ito sa dami ng taon na wala ako sa tabi nila at wala akong nagawa para sa kanila. Sagot niya at nagkibit balikat pa nga. Pero ano na lang sasabihin ng iba? Ayokong may mag-isip na ginagamit kong mga bata para sa mas magandang buhay. Ano nang mapakialam ng iba? Saka hindi ba tiniisip naman ng lahat na mag-asawa tayo? Di totohanin na. Napapangiting sagot nga nito kaya napangiwi siya ulit. Paliw ka talaga kahit kailan. Alam mo, bahala ka nga sa buhay mo. Napapailing na sagot niya pero itinatago naman ang multo ng ngiti sa labi. Pagkaraan ng ilang minuto ay nakarating naman na sila sa isang mall. Gaya ng napagpasyahan. Nanood muna sila ng sine. Tapos ay hinayaan nila na magpagod kalalaro ang kambal sa arcade. Kumain sa labas at kung ano-ano pa ang mga ginawa nila. Kahit napuyat si Ari dahil magdamag itong gising dahil sa trabaho ay hindi niya inalintana ni hindi siya nakaramdam ng antok kasi ay aminado siya sa sarili na masaya siyang maranasan sa unang pagkakataon na magkakasama silang apat na para bang isa na talaga silang buo at masayang pamilya. Mabilis pang lumipas ang mga araw at mas naging maayos pa ang lahat. Tila ba unti-unti nang nawawala talaga ang ilang sa pagitan ni na Ariana at Elijah na madalas nga ay nagbibitaw ng banat si Elijah para lang mapatawa at mapangiti ang babae. Sa totoo lang, hindi maintindihan ni Ari kung bakit parang bawat kilos ni Elijah ay may halong panghaharot. Ayaw naman niyang mag-assume
at umasa. Kasi nga ay wala namang kahit na anong sinasabi sa kanya ang lalaki. Pero hindi naman na niya binibigyan pa ng importansya yun. Kasi sa ngayon ay nagiging mabuting magkaibigan na ulit sila. At masaya at kontento na siya. Sa ganun para na rin sa mga bata. Sabay sabing, "Can we talk?" Mababang boses nga na tanong ni Elijah kay Ari. Isang tanghali nang lapitan siya nito sa kusina. Habang abala siya sa pagluluto, ang kambal naman masayang naglalaro sa mga bagong iPad na bigay ng papa nila. Oo naman, tungkol saan? Tugon nga niya tagad binitawan nga ang sandok para harapin ang lalaki. Ano kasi? Elijah, bakit ka ba nauutal dyan? Ano ba kasi yun ha? Anya, kaya napalinga na nga lamang at napahinga ng malalim ang lalaki. I'm sorry, Ari. May nagawa akong kasalanan. Panimula nga nito na ikinakunot nga ng noo ng babae. Kasalanan? Anong kasalanan? Ano kasi? Nabanggit ko sa parents kong tungkol sa inyo ng mga anak natin kasi nga nagtataka sila kung bakit madalas akong wala sa bahay. Halos hindi na nga daw ako umuwi ng bahay and they want to meet them. Ikaw din. Gusto ka nilang makita ulit. I'm really sorry, Ari. Alam ko naman na dapat kinausap muna kita tungkol dito bago ko sinabi sa kanilang lahat. Paliwanag nga ng lalaki. Ano ka ba naman, Elijah? Akala ko kung anong kasalanan na yung sinasabi mo eh. Actually, mas nagulat nga na ngayon mo lang sinabi ang tungkol sa mga bata. Nag-worry nga ako na baka matagal mo nang nasabi at ayaw lang nila silang makilala. Kung tutuusin ako nga ang dapat mahiya at kabahan para harapin sila. Dagdag pa nga nito. Naipaliwanag ko na sa kanila ang mga nangyari noon. Kung paano kita sinaktan. And although naintindihan nila ang rason ko, kinurot pa rin nila ako sa tagiliran. Lalo na si Mama. Alam mo naman yun. Noon pa lang gustong gusto ka na talaga niya. Sagot nga ng lalaki. Kaya mahinang natawa na nga lamang si Ari. Totoo ang sinabi ni Elijah. Kasi nga, legal nga ang relasyon nila noon, both sides. Mabuting taong mga magulang ng lalaki. At kapag nakaharap nga niyang mga to, ay hindi ibang tao ang turing nila sa kanya. So kailan natin iharap ang mga bata sa kanila? Tanong pa nga ni Ari. Mamayang gabi siguro. Let's have a dinner with them. Excited kasi talaga silang makalalang kambali. At mas excited din sila na makita ka ulit. Suwestyon nga ni Elijah. Tipid lang nang umiti ang babae. Okay, sige. Wala rin naman akong shift mamaya eh. Great! Salamat, Hari. Tatawagan ko na si Mama para masabihan ko siya. Nakangiti at malambing ang boses. Nasagot nito bago naglakad na pabalik sa sala kung saan busy ngang maglaro ang mga anak nila. Nagpatuloy naman sa pagluluto si Ari at nang matapos ay magkakasabay na silang lahat na kumain. Wala namang espesyal na nangyari ng araw na iyon. Pagkatapos kumain ay nakipagkulitan lang si Elijah sa mga bata tapos ay pinatulog sila ni Ariana ng tanghali ding iyon. Nang makatulog ang kambal ay nagpaalam si Elijah kay Ariana at sinabi na may biglaan daw itong kailangang gawin sa opisina pero nangako naman na babalik ng hapon para nga masundo sila. Pagkarating ng 5:00 ng hapon, kahit na wala pang message si Elijah kay Ari, ay nagpasya itong magbihis na at bihisan na rin ang mga bata para nga sa pag-alis nila. Tapos ay excited ang mga bata na umupo sa sofa at maghintay hanggang sa nagring ang cellphone ni Ari at nang tignan niya iyon ay nakita si Elijah ang tumatawag. Paliwanag niya. Hello, Ja? Ready na kami ng mga bata. Nasaan ka na? Bungad pa nga niya. Pagkasagot nga ng tawag, Ari, pasensya na. Pero baka hindi ko kayo masundo kasi may importante pa akong kailangan pagdaanan. Pero alam mo naman kung saan ang bahay namin, di ba? Doon pa rin naman sa dati. Nasabihan ko na si Mama na didiretso na kayo doon. I'm really sorry pero susunod ako kaagad doon pagkatapos ko.
sa kailangan kong daanan. Wika nga ng lalaki kaya bahagya nga siyang napanguso. Okay lang, sige. Anya, kahit pa ang totoo ay medyo nahihiya nga siya na mauna doon at magpunta na hindi kasama si Elijah. Mama, nasa na daw po si Papa? Papunta na daw po siya, Mama. Excited na po kaming makilala ang family ni Papa. Nakangiting saad nga ng kambal. Hindi daw tayo masusundo ng Papa niyo eh. Kasi may importante pa daw siyang kailangan daanan pero mauna na daw tayo sa bahay nila at susunod siya kaagad. Pagkatapos niya sa kailangan niyang gawin. Sabay namang napanguso ang kambal sa narinig pero marahang tumango. Pagkatapos ay nagpasya nga silang tumayo na lahat at mag-taxi na lang papunta sa bahay ni na Elijah. Habang nasa biyahe ay hindi maiwasan ni Ari na hindi makaramdam ng konting disappointment na hindi nagawa ni Elijah ang pangako niya na susunduin sila. Gets naman niya na busy ang lalaki at kung tutuusin ay araw-araw pa rin itong naglalaan ng oras para sa mga bata. Siguro ay masyado lang siyang nag-overthink. Mama, si Papa po! Malakas ang boses na wika ni Elisa. Ilang minuto pa habang nakasakay sila sa taxi at nasa biyahe. Agad naman siyang napalingon sa itinuturo ng anak at napalunok siya ng laway nang makitang nakangiting naglalakad palabas sa isang jewelry shop si Elijah at may kasama pa itong isang maganda, matangkad, sexy at maputing babae. Mukha itong masaya at niyakap pa niya ang babae. Mama, may ibang girlfriend po ba si Papa? Nakangusong tanong naman ni Eli. Hindi siya nakasagot kasi ay hindi naman niya alam ang sagot. Pero aminado siya na medyo nalungkot siya sa ideya na may girlfriend nga ito. Ganun pa man, alam niyang wala siyang karapatang magreklamo o ipakitang apektado siya kasi ay wala namang sila ni Elijah. Hanggang sa ilang sandali pa ay nakarating na sila sa bahay ni na Elijah. Okay ka lang ba, anak? Pansin ko na parang kanina ka patahimik. Wika ng mama niya kaya tipid nga siyang ngumiti at marahang tumango. Opo, maayos lang po ko. Sagot niya. So sa akin ka pa ba magsisinungaling? Alam mo sa tingin ko medyo nagtatampo ka kasi hindi tayo nasundo ni Elijah pero nakita natin siya kanina na may kasamang babae. Nagsiselos ka, no? Natatawang biro pa nga ng mama niya. Mama naman, hindi ah. Halina nga kayo. Wika na nga lamang niya tapos naglakad na nga sila, palapit ng gate at nag-doorbell doon. Agad namang lumabas ang mama ni Elijah na nanlaki pa nga ang mga mata. Ariana? Ariana, iha! Masaya at excited na wika nga nito na nagmamadali pa ngang lumapit para mayakap siya. Oh my gosh, it's been a while. Kamusta ka na? Sabi ni Elijah, pulis ka na daw ngayon. You look gorgeous as ever, iha. Sunod-sunod pa nga na saad nito. Hindi pa nakakasagot si Ariana nang napatingin ang mama ni Elijah sa kambal. Oh may sila na ba ang mga apo namin? They look adorable, kamukhang kamukha nila si Elijah. Nakangiti pero emosyonal na wika pa nga nito. Han, baka naman dito ka pa sa labas magdrama. Kung papasukin mo muna sila sa loob. Natatawang biro naman ang asawa nito, kaya napatango siya. Right, halina kayo. Tuloy kayo sa loob at kanina pa namin kayo hinihintay. Nakangiting saad pa nito, kaya sabay-sabay na silang naglakad, papasok sa loob. Nang nakaupo na sila sa sofa, ay nahihiyang ipinakilala ni Ariana ang mama niya at ang kambal sa mga magulang ni Elijah. Kahit na papaano, ay nawala nga ang kabang. Nararamdaman niya kasi gaya noon, mainit pa rin ang pagtanggap nila sa kanya. Ang mga naunang minuto ay inilaan nila sa kumustahan, maging sa pagkilala ng mga magulang ni Elijah sa kambal. Tuwang-tuwa nga ang mga ito sa kabibuhan ng mga bata hanggang sa maya-maya pa ay narinig nilang dumating na rin ang sasakyan ni Elijah na malawak ang ngiting pumasok sa loob. Papa! Sabay at malakas nga na sigaw nga ng kambal na sumalubong pa sa kanya. At bakit ngayon ka lang hinayaan mong mag-taxi ang mag-iina mo papunta rito? Ganyan ba kita pinalaki ha? Wika nga ng mama niya, kaya napakamot nga siya sa batok. Pasensya na po ma,
May kailangan lang akong tapusin sa opisina at saka may dinaanan pa kasi ako. Pasensya na kayo ha. Sagot nga niya bago tumingin sa mag-iina. Tipid lang nang umiti si Ari at tumango. O halina kayo sa hapag. Nakahanda ng pagkain, doon tayo magkwentuhan. Ani nga nito. Kaya yun ang ginawa nila. Nakiusap ang mga magulang ni Elijah kung pwedeng sa kanila tumabi ang kambal sa hapag. At hinayaan naman nila ang mga to. Tapos si Ari naman, nakapagitna nga kay Elijah at sa mama niya. Iha, you have no idea kung gaano kami kasaya at ka-excited nang sinabi ni Elijah na pumayag ka na ngang makipagkita sa amin. Thank you so much. Seryosong wika nga ng mama ni Elijah nang kumakain na nga sila. Wala po yun. Sa totoo nga po, nahihiya ako sa inyo. Kasi nga itinago ko sa inyo ang tungkol sa mga bata. Pinaliwanag na namin. And don't worry kasi kinurot ko na ang singit niya para sa'yo. Pero nga nito kaya mahina nga siyang natawa. Ang sabi po niya sa tagiliran niyo siya kinurot. Sagot niya, oh no, sa singit ko siya kinurot. Kate naman ang mama ni Elijah. Ma, stop it please. Natatawa at nahihiyang wika naman ng lalaki. At nahiya ka pa talaga sa lagay na yan? Eh nung sinaktan mo nga si Ari at humarap ulit sa mama niya, hindi ka nahiya? Wika ng mama niya. I'm trying to make it up to them, okay? Pilit kong ginagawa ang lahat para makabawi sa pagkakamali pagkukulang ko noon. Wika naman ni Elijah. Pasensya na kayo dito sa anak ko ah. Gwapo at matalino pero madalas. Tanga rin. Wika ng mama ni Elijah kaya natawa ulit silang lahat. Nakawala sa akin yung balae. Wala rin naman akong balak manghimasok sa kung anumang meron sila. Basta ako nakasuporta lang kahit paanong maging desisyon nila. Sagot ng mama nga. Pala gusto ko ng ganong tawagan. Nakangiting saad naman ng mama ni Elijah. Speaking of kayong dalawa, anong balak niyo ngayon? I mean you're both single, right? May mga anak na rin kayo at mas lalong hindi na kayo bumabata. Makahulugang tanong nga ng papa nga ni Elijah. Kaya agad na napangiti ang lalaki. Si Ari naman napalunok sa kaba. Actually, kaya rin po hindi ko sila nasundo kanina kasi may kinita akong tao. And I want to make an announcement. Nakahiting saad ni Elijah, mas lalong kinabahan nga si Ari sa narinig. At inisip na baka sasabihin nga nitong may girlfriend siya. Oo, sobra nga siyang nag-overthink at ayaw niyang mapahiya o kaawaan siya. Kaya naman nagsalita siya kaagad para maisalba ang sarili sa kahihiyan. Magkaibigan po kami. At okay na po sa akin yun para na nga rin po sa mga bata. Nagkasakitan kami noon but it's all in the past now. Ayoko naman po na matali kami sa isa't isa dahil lang sa may mga anak kami. Kapag nagkataon baka mas maging komplikado lang ang lahat. Baka magkasakitan ng ulit kami. Ayoko naman pong mangyari yun lalo na't may mga bata nang involved sa situation. Wika niya kaya agad nawala ang ngiti sa labi ni Elijah. Wait, I thought nagkabalikan kayo. Nakakunot ang noong tanong nga ng mama ni Elijah. Hindi po, nagkaibigan lang po kami. Ani pa nga nito. Hindi na nakapagsalita ang mga magulang ni Elijah dahil doon. Kahit si Elijah, tuluyan na ring nawala ang ngiti sa labi. Mabuti na lang at biglang nagsimula sa pagiging madaldalang kambal. Kaya kahit na papaano ay gumaan ang aura at naibaling ang atensyon nilang lahat sa ibang mga bagay. 9:00 na ata ng gabi iyon nang mapagpasyahan ni na Ariana na umuwi na dahil mukha na ring pagod at inaantok ang mga bata. Pero nangako naman sila sa mga magulang ni Elijah na dadalasan nila ang pagpasyal kasama nga ang kambal. Nagpasya si Elijah na ihatid sila pauwi at habang nasa biyahe ay ramdam ni Ari ang minsang mga sulyap sa kanya ng lalaki na para bang may gusto itong sabihin pero hindi alam kung paano sisimulan nakangiti. Good night po, Mama. Good night po, Papa. Malambing na wika ng kambal pagka-uwi nila at pagkapasok sa loob. Huwag kalilimutang maghilamos sa toothbrush ha. Paalala naman ni Ari. Kaya nakangiting tumango ang kambal tapos ay naglakad na nga papunta sa kwarto.
kasabay ng lola nila. Nang wala na nga sila ay sa kahinarap nga ni Aris Elijah. Salamat sa paghatid. Mababa ang boses at seryosong wika nito. Can I ask you something? Tanong naman ng lalaki. Oo naman, ano yun? Do you really think na mas makakabuti kung magiging magkaibigan lang tayo? Tanong nga nito na bahagyang ikinagulat ng babae. Sa tingin ko, oo. May halong kaba na tugon nga. Bakit naman? I mean, akala ko ba okay naman na tayo? Kasi nitong mga nakaraang linggo naramdaman ko na parang may nagbago na eh. Na parang bumalik tayo sa dati. Ako lang ba umasa, Ariana? Nanlulumang wika nga ng lalaki. Ayoko kitang itali sa kahit na anong obligasyon. Dahil lang may mga anak tayo. Lalo na kung baka hindi ka naman maging masaya. Wala sa sariling sagot ni Ariana. Anong hindi magiging masaya? Obligasyon ko na alagaan kayo ng mga anak natin at masaya ako doon. Giit ng lalaki. Papa, nakita ko po kasi namin na may kasamang ibang girl kanina eh. Narinig niyang wika ni Eliza. Wala ako sa mood para sa ganyan. Baka nagsisilos po si Mama. Saad naman ni Ellie. Mga anak, hindi ba't sinabi ko na bawal sumasabat sa usapan ng matatanda? Saad naman ni Ariana. Sorry po, Mama. Sa isang jewelry shop niyo ba ako nakita kanina? Mababa ang boses na tanong nga ng lalaki. Napalunok naman ng laway si Ariana bago marahang tumango. Dahil doon ay mahinang napabuntong hininga si Elijah bago inilabas ang isang puti at maliit na kahon na kanina pa nga niya tinatago. I bought this for you. Malumani na saad pa niya. Ha? Ano to? Diamond ring, Ari. Naalala ko kasi noon nangako ko sa'yo na magpro-propose lang ako sa'yo kapag afford ko nang bumili ng diamond ring na galing sa sarili kong pera na pinaghirapan ko. At yung nakita niyong babae na kasama ko kanina, siya si Sandra. Siyang nagmamayari ng jewelry shop at best friend siya ng pinsan kong si Stacy. Inirefer ako sa kanya ni Stacy kasi nga naghahanap ako ng magandang singsing para sa'yo. Yang singsing na yan. Yan ang dahilan kung bakit hindi ko kayo nasundo ng mga anak natin. Paliwanag nga ng lalaki kaya literal na napanganga si Ariana. Ano? At bakit mo naman ako binila ng ganito? Nagtatakang tanong nga ni Ariana. Hindi pa ba obvious? Gusto kitang pakasalan mula noon at hanggang ngayon. Kahit na maraming taon nang lumipas, wala pa rin nagbago. I'm still in love with you, Ari. Hindi ka kailanman nawala sa puso't isip ko. Kahit nung nasa Amerika pa ako at nagpapagaling. Look, alam ko na masyadong maraming taon nang lumipas. At alam ko na masyadong mabilis para gawin to pero ayoko na kasing magsayang pa ng kahit na ilang segundo kasi nga para sa akin masyadong maraming taon na ang nasayang para sa ating dalawa. But I guess, mali na. Nagmadali ako masyado. Dagdag pa nga ng lalaki kaya bahagyang umawa ang bibig ni Elijah. Pasensya na, Ariana. Dahil sa sobrang sayo ko nitong mga nakaraang araw at linggo na nakasama ko kayo ng mga anak natin na wala sa isip kong kasalanang nagawa ko sa'yo. Hindi mo man aminin, alam ko na may parte pa rin sa puso mong natatakot na tuloy ang magtiwala sa akin. But I love you, Ari. I really do. At handa akong gawin ang lahat para mabura ko ang takot sa puso at isip mo para magawa mong magtiwala ulit ng buo sa akin. Handa akong maghintay kahit pagano katagal. Puno ng sinseridad na dagdag pa nga nito. Liligawan kita ulit, Ari. Ha? Natatameme na usal nga ni Ariana dahil sa narinig. I said liligawan ulit kita. Hindi mo ko kailangan sagutin kaagad pero sisiguraduhin ko na mahuhulog ka ulit ng sobra sa akin at kapag nangyari yun, itatali na kita sa akin at hindi na kita pakakawalan pa. Tila nagbabantang wika nga ni Elijah. Please accept this ring, Ari. Hindi mo ko kailangan bigyan ka agad ng sagot. Basta, kapag handa ka na, isuot mo lang ang singsing. At sinserong dagdag pa nito. Napakagat naman sa ibabang labi si Ariana dahil sa narinig. Hindi niya magawang aminin na maging siya ay hindi rin kailanman nagbago ang nararamdaman. Sa mga oras na yon ay sobra siyang nahihiya. Hindi lang kay Elijah, kung hindi maging sa mga pamilya na rin nila at sa sarili dahil masyado siyang nag-overthink kanina. Ibig bang sabihin,
Kanina yung sasabihin mo sana, sa harap ng pamilya natin, magpropose ka? Nangihina na tanong nga niya, kaya marahang tumangong lalaki. Oo sana kasi pagkatapos ng mga nangyari nitong mga nakaraang linggo, akala ko okay na talaga tayo. But I was wrong to assume, okay? So, don't feel bad. After all, wala pa rin naman akong balak na pakawalan ka. Like I said, manliligaw ulit ako sa'yo. Sagot ni Elijah. Gamit ang nanginginig na mga kamay ay binuksan ni Ariana ang kahon at agad na may numuong luha sa mga mata niya nang makita ang isang makintabad magandang diamond ring na nandoon. Huminga siya ng malalim bago kinuha ang singsing at sinuot niya yun sa sarili. Literal namang napanganga si Elijah sa nasaksihan. Wait, does this mean na? Nalaki mga mata na tanong nito. Natatakot ako, Elijah, oo. Sorry kung nag-overthink ako, akala ko kung sino yung babaeng kasama mo kanina. At tamang mga anak natin, hindi ko lang talaga maamin pero nagselos ako. At kanina nung sinabi mong may announcement ka, natakot talaga ako na baka sabihin mong may girlfriend ka. Ayokong mapahiya at ayokong kaawaan nila ako kaya isinalba ko kaagad ang sarili ko. Sorry, Elijah. Nag-overthink ako. Emosyonal na sagot niya. Yes. Malakas at masayang sigaw naman ni Elijah sa tuwa. Wala nang bawian, Ari. Magpapakasal tayo and I promise I'll be good. Hindi ako nangangako ng perpektong buhay pero mamahalin at aalagaan kita. Kayo ng mga anak natin sa paraang alam ko. Alam ko na sobra kitang nasaktan noon pero patuloy akong babawi hanggang sa mawala sa alaala mong sakit at mapalitan ng punong saya. Kahit na ikasal na tayo, aaraw-arawin pa rin kitang ligawan. Emosyonal na wika pa nga nito bago nga siya muling hinalikan sa labi. Sabay pa nga silang napatingin sa kambal na biglang umiyak ng sabay dahil sa tuwa. Tapos ay nagmamadaling tumakbo palapit sa kanila at yumakap sa kanila. Maging ang mama ni Ariana ay napangiti dahil sa nasaksihan. Nang gabing iyon, dala ng labis na tuwa ay hindi na umuwi pa si Elijah at doon na magpalipas ng gabi. Kahit pa hindi kalakihan ng kama, ay nagsiksikan silang apat doon. Nakakapagtaka nga kasi ay komportable pa rin kahit pa medyo masikip. Naging mas magaan at masaya pa ang mga sumunod na araw. Laking tuwa rin ng mga magulang ni Elijah nang malaman na ikakasal na nga sila ni Ariana. Sa sobrang excited nga ng mga magulang nila, ay sila na mismo ang nag-volunteer na mag-aayos ng lahat. Hinayaan at pinagbigyan naman nila ang mga ito. Pagkatapos ng halos 2 preparasyon, ay nag-isang dibdib na nga sila sa wakas. Simpleng kasalan lang ang nangyari, mga malalapit na kaibigan at pamilya lang ang imbitado. Pero napuno naman iyon ng labis na saya at pagmamahalan. Dumalo sa kasalang buong pamilya ni Elijah at kasama doon ang pinsan niyang taga-Amerika na si Stacy na nakilala na sa wakas ni Ariana. Nagkasundo nga agad ang dalawa, bagay na nakakatuwa. Sinubukang padalhan ni Ariana ng invitation ng papa niya kahit pagalit pa rin siya rito. Pero hindi ito dumalo na tila ba kinalimutan na talaga siya nito kaya hinayaan na lang niya. After all, masaya naman siya sa buhay na meron sila ngayon kaya hindi na siya nagpa-apekto pa. Basta, sobrang saya ng araw na yon para sa kanilang lahat. Pagkatapos ay bumili ng bahay si Elijah para sa kanila. Nakiusap nga rin ng lalaki sa mama ni Ariana na tumigil na sa pagtitinda sa palengke at sumama sa kanila at tumulong na lang sa pag-aalaga sa mga bata. Lalo na't pareho silang may trabahong mag-asawa. Pumayag naman ang mama ni Ariana sa kahilingang iyon. Hindi naging madali ang pagsasama nila bilang mag-asawa dahil gaya ng ibang relasyon ay nariyan ng minsang pagtatampuhan dahil lang sa mga maliliit na bagay. Pero ang nakakatuwa rito ay hindi nila pinapalipas ang ilang oras na hindi sila nagkakaayos. Kahit na anong hindi nila pagkakaintindihan, sa gabi ay magkatabi at magkayakap pa rin silang natutulog at masaya.
Pagkalipas naman ng mahigit isang taong pagsasama bilang mag-asawa, ay muli silang biniyayaan ng kambal. Oo, nakakatuwa kasi, ay kambal na naman. Isang baby boy na pinangalanan nilang Arison at isang baby girl na pinangalanan nilang Ariesa. Kung ang mga panganay nila ay isinunod sa pangalan ng ama na Elijah, ang dalawa naman ay isinunod sa pangalan ni Ariana. At sa pagdating ni na baby Arison at baby Ariesa sa buhay nila, ay tila mas tumibay pa ang pagmamahalan ng pamilyang binuo nila. Totoo nga na bilang mga tao, madalas ay nakakagawa tayo ng mga maling desisyon dahil hindi naman tayo perpekto. Mga desisyon na kung minsan ay nakakasakit sa mga taong mahalaga sa atin, pero hindi na dedepina ng mga maling desisyon na yon kung sino tayo bilang mga tao. Basta may natututunan tayong mga magagandang aral, iyon lang ang mahalaga. Mga aral na alam ni na Ariana at Elijah na magagamit nila sa kahit na anong pagsubok ang haharapin pa nilang magkasama, lalo na't naniniwala sila na hindi pa ito nagtatapos ang kanilang kwento. Bagkus ay ito pa lang ang tunay na simula at handa na silang harapin ang lahat. Basta hawak nila ang kamay ng isa't isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Ariana at Elijah. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Naitan Canada, Lisa, Elie Evangelista Anderson, Rosemary Vasquez, Charlene Cartilla, Nat Green Fax, Wilma Oliveros, Jennifer from Singapore, Ederlina Albiso, Lloyd Dagabas, Rad TV of Hong Kong, Presbyteros Rose Ostanalito, Elie Evangelista Anderson, Jaylen Baro, Jose, Francis Pilapil, Nat, Carmen Kalunod, Maril Gulmatico, Connie, Evangeline Zamora, Imelda Fortesa of Calamba City, Grace Carion, Anisha, Pasite Aliazar, Juliet Kaday, Nanita Dagoldol, Naitan Canada, Corazon Salvacion, J. De La Cruz, Fatma Mansul, Nori, Ronilio, Senen Orzame, Helen Murillo, Emerald Peniro, Marilyn San Jose, Christian Fidelino, Alice Garlet, Batang Ibunan, Lucia Baldo, Gloria Lucas of Licab Nueva Ecija, Nat, Kamindanao, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Elvi Candontol, Annie Hoson, Marie Cristal Hilario, Lloyd Danankil, Merlilin, Fe Navares, Jelly Tampos, Chubby Doll, Charlene Naton of Bog City, Cebu, Ana Victorina, Ann Mariano, Teresita Schmid, Liliano Bebe, of Rome, Italy, Marisa de los Reyes Arroyo, Eli Bitasolo, Kidim Tess, Kinshano Ebas, Maria Elena Barosa, Nora Bell, Sevan, Nathan, Lily of Macau, Carmen Sita Falcon, Geraldine De Jesus, Annalyn Divina Gracia, Adorias, Aradhani, Vilma Lukban, Remedios Solmantil, Ederlina Albinso, Maria, Josephine, Peña Sales, Rosalie, Naitan, Fe, Tip Dorado, Maribel Kitola of Antipolo City, Lloyd Dagabas, Busolve Tayo,
Marilu Abad, Epifania de Ocares, Zenaida Hamo, Marie Cristal, Tess Batatas, Jay, Lynn, Juliet, Lilia, Teresita, Rosemary, Evangeline, Ronil, Rebecca, Rosalie Datu, Eliza Fronda of Marlene Basico, Flordette, Nancy Hupia, Batang Ibunan, Elibito Solo of Milan, Italy, Dionila Pereira of Naik Cavite, Jessica Vargas, Shuktong, Flor, Teodora Santos, Mercedita San Jose of Antipolo, Marilyn San Jose, Emily Borac, Jers Jenna Lipio, Virginia Malasan, Mary Jean Coldora, Stephanie Arroyo, Imelda, Emelita Mendoza, Nori, Marilu Gulmatico, Juliet Panlilio, Annie Hoson of Japan, Tess Batatas, LV, Lori, Jessa Acevedo, Lisa, Ellie Ramirez, Edita Palalon, Goldfinger, Elizabeth Cabanilla, Maria Teresa Mislang, Happy Cat, Wilma Dergantes, Glory Rojas, Donilia, Loida Nankil, Anna Flor Saiko, Marilyn Sasaki of Japan, Naija Adel Panganiban, Baby Floresca Pasita Eleazar of Ontario, Canada, Marilyn Sasaki, Ederlina Albiso, Virginia Malasan, Felicita, Nenita Gomez, Anything Goes, Josie Lanusa, Reynante Salamania, France, Techi Pacardo of France, Joel Capili, Reynante Salamania, Girly Bandia, Josie Lanusa, Angelina Barbado of Santa Maria, Bulacan, Wendy Got of Japan, Fe Ramirez and Mariano Alfonsa Atienza, Mercy Villantes, Daniel Gucor, Techi Pacardo, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Kung gusto niyo pong ma-shoutout, sa susunod nating video ay comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigasan po kayo. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at God bless po sa ating lahat.